sa liquidation mga kababayan ng confidential intelligence funds, 'di ba sila na nagsabi nito ha, itong mga kongresista ito. Sealed envelopes nakalagay sa vault. 'Di ba? Fictitious name ang ginamit. Itong tatlo, 'di ba? Tanong natin. Bakit nasa mga kongresista ito? At nung nahawakan na ng mga kongresista, mga kababayan, bakit inilabas? Okay, magandang araw po sa inyong lahat and welcome po dito sa ating Tantabunon PH channel mga kababayan. Ito, pag-usapan natin ngayon mga kababayan. Ito, ilang mga kongresista mga kababayan. Ito, isa lang muna pag-usapan natin. Isang kongresista mga kababayan nag-attempt na gumawa ng pamatay sunog mga kababayan. Anong pamatay sunog? Kasi nga ang daming naibulgar doon sa Supreme Court mga kababayan na mga katarantaduhan na ginagawa ng mga kongresista mga kababayan. Kaya ito ngayon nagpamatay sunog sila, ibinalik yung usapin ng impeachment doon kay impeachment laban kay Sara Duterte mga kababayan. Di ba? Ito na nga naglabas ng bagong mga pangalan. Ako, ito pag-usapan natin. Ito pakinggan muna natin itong mga balita mga kababayan. Interview ito ni Congressman Luis Tro mga kababayan. At tingnan natin. Excellent to, naka-speed up ito and then pag-usapan natin sa huli. Punahin natin yung mga puntos or mga punto mga kababayan kung saan ako instead na patayin yung sunog mga kababayan, gumawa pa ng panibagong sunog. Di ba? Di ba? Ito. By the way, bago natin umpisahan mga kababayan, paki-like and share ng videos natin and then paki-subscribe na rin po sa ating channel. Okay? And then sa lahat na nakapag-subscribe na, maraming salamat po. Ito, umpisahan na natin mga kababayan. Galing ito sa Teleradyo Serbisyo mga kababayan. Ito. Araw ninyo, si Congressman Ortega, meron pa pala ibang pangalan bukod doon sa Mary Grace Piatos at Pocoy Villamine. Marami pa palang lumutang? That is correct, Alvin, no? Names like Pia Piatos Lim and Renan Piatos. Mukhang family members ng Piatoses, no? And we also have one Xiaomi 8 na this is actually sounding like the 2018 cellphone brand, no? I wish to add also, Alvin, no, that based on PSA's verification, OVP to ha, OVP Confidential Fund, out of 1,992 names. Klinaro talaga mga kababayan kasi alam ng taong bayan na mas malaki pang ginastos na confidential funds yung Office of the President mga kababayan. Kaya klinaro talaga nga na OVP. Ayun, patuloy natin. Of recipients. Around 670 lang yung may possibility for matching with the PSA records, no? So, may bago ba sa information? May bagong pangalan na inilabas. Pero itong issue na ito mga kababayan, lumabas na ito doon sa committee hearing ng Committee on Good Government. And yet, ito ipinalabas nila kasi pamatay sunog ito mga kababayan kung hindi pa nyo ito naintindihan. Bakit pamatay sunog? Kasi nga, ito, point out natin kung yung ilan sa mga nangyayari at na-discovery ng Supreme Court, mga kababayan. Mention lang muna natin. Later, balikan natin ito. Kasi una, zero subsidy ng PhilHealth. Okay? And then, pangalawa, pag-transfer ng 60 billion ng pondo ng PhilHealth doon sa National Treasury. And then, pangatlo mga kababayan, ito, matindi ito. 174 billion na inutang nawawala. Sinong nag-transfer yan? Ang Congress mga kababayan. And then, panghuli, hindi pa natin sinali yung petition na mapawalang bisa yung impeachment laban kay Sara Duterte mga kababayan. Ito lang muna.
panghuli, blank item sa bicameral committee meeting report. Okay? Ito, 4 yung in-identify natin muna dito, ha? Na nagkaroon na discovery. Yung iba na discovery, yung iba may nag-file talaga na petition doon sa Supreme Court, mga kababayan. Kaya nag-file, nung nagkaroon na ng oral argument, ayan, na-booking tuloy. Okay? Kaya ito, pamatay sunog, naglabas ng mga bagong pangalan na di umano kasali doon sa mga fictitious name or ng mga recipient ng confidential funds ng Office of the Vice President. Okay? Ito, tignan natin ito mamaya, mga kababayan, ha? Patuloy muna natin. Nasaan na yun? Ay, ito na. So it only shows that around 1,300, the highest possibility is fictitious names din ito. Opo. So anong implication noon if indeed these names are fictitious? Well, it only shows that there is a clear case of falsification of document, no? Making it appear that somebody received a certain amount of money when in fact this personality is fictitious. So the question is, meron ba talaga silang pinagbigyan na recipient? And if Opo. there is so, sino yan? Why does the document do not reflect the Opo. identity of these recipients, no? If the recipients are fictitious, it only shows that they falsified the acknowledgement receipts and the other supporting documents of the confidential fund of the OVP. Hindi Pero ba ma'am, pwede- Talking about here is OVP, Opo. ha? Opo. Pero- OVP talaga kasi baka isipin ng mga tao Office of the President, mas malaki pa ang ginamit. Mas malaki, ilang billion yung confidential na funds ng Office of the President. Ako si Madam, sinisigurado talaga na OVP. Oo nga, OVP na yan. Pero ito, tingnan natin kasi nga possible argument ito, mga kababayan, yung confidential funds nga dapat fictitious, dapat anonymous talaga, hindi dapat walang kahit na anumang clue ng mga recipients. Meron yan, mga kababayan. Ito, pakinggan natin. Pero hindi ba Pero- pwedeng alias lang? Kasi confidential, the word Oo nga itself, eh. confidential fund. Hindi ba pwedeng ang depensa ng office ng Vice President, ni Vice President Sara? Oo. Hindi confidential agent yan, hindi pwedeng pangalanan yan. Kasi Malalagay sa alanganin. Alam mo kasi, Alvin, if you will be making a review of all our investigations in the Blue Ribbon, the Good Government Committee, no, there was never an occasion that they claimed that they deliberately used a fictitious name. That is one. Second, if they will be using a fictitious name, I understand that in the joint circular, dapat meron pa ring logbook disclosing the real identity of these fictitious names. And third, I humbly submit and maintain a strong position na hindi po ito allowed. Otherwise, anong purpose nitong joint circular? Anong purpose of asking for all these documents if at all, fictitious rin lang naman pala at mga Opo. fake names ang gagamitin, di ba? Opo. Meron tayong mga requirements sa joint circular, ilagay sa sealed envelope, ilagay sa vault. So ano ba to? Are we doing this for what? To protect the real identity of the people when in fact the identities which are being used are faked already. My point is, anin mo yung circular which mandates the use of sealed envelopes and vaults, even the very first place, fake names and identities naman pala ang Opo. gagamitin, no? Ma'am, So if you will be Oo. reading, Doris, the intention of the joint circular, no way that you will deduce na allowed ang fake names. So we maintain a strong position na talagang real identities ang hinihingi ng joint circular in auditing or in utilizing the confidential fund and in any other funds of the government. But in this case, to be particular, the OVP confidential fund. Opo. Ma'am, Ito, mga kababayan, na, nako. Barahin muna natin bago ko makalimutan yung issue dito, mga kababayan, ha. Ito, sinasabi niya dito, bakit daw hindi nagsabi yung Office of the Vice President, mga kababayan, or bakit walang claim na fictitious na yung mga name dapat for confidential funds ay fictitious. Kasi nga raw, wala nga naman daw ni isa sa mga inimbitahan galing sa Office of the Vice President na yung mga names na yan ay fictitious for security purposes. Aaminin ko, mga kababayan, wala rin ako matatandaan na yung taga-Office of the Vice President sinabi nila na
For security purposes yan, kaya fictitious name. Tama. O, di ba? Pero ito mga kababayan, tanong natin, inimbitahan ba nila yung gumawa ng mga certificates na yan? Hindi, di ba? Bakit? Sinong gumawa ng mga certificates na yan? Ang gumawa ng mga certificates na yan ay yung mga security personnel na inatasan ni Vice President Sara Duterte para doon sa intelligence operations or intelligence gathering, mga kababayan. O, di ba? Hindi nila inimbitahan. So bakit sasabihin ng ibang staff ng Office of the Vice President na i-claim nila na dapat fictitious yan, in the first place, hindi sila yung gumawa. Di ba? So, ito yung issue dito, mga kababayan. Oh, ang pinipresenta dito, bakit hindi nyo ginamit yan sa committee? Kasi nga, yung tinanong nyo, hindi yung mga taong gumawa ng mga certificates na yan. Kasi, hindi nyo inimbitahan yung na-identify ng dalawang security personnel ni Sara Duterte na gumawa ng mga pangalan na yan, mga kababayan. Naku, barado na ito. Dito pa lang, mga kababayan. Anyway, papatuloy muna natin. Hindi ka ba pag sinabi ko, Sinabi ko lang yun para hindi ko makalimutan, mga kababayan. maliwanag na lisensya ito na makapagnakaw kasi walang accountability eh. Ito pa pala, mga kababayan, ha? Oh. Yung paggamit ng mga fictitious name, mga kababayan, three-way security yan. Three-way security. Anong ibig sabihin? Oh, 'di ba? Halimbawa, I think na-explain ko na ito sa previous video ko, mga kababayan. Na kung saan, halimbawa, lalabas ka ng bahay. Yung pintuan nyo, lalagyan ninyang 3 magkakaibang locks, mga kababayan. Yung isa doorknob, yung isa hook, yung isa naman ay ibang klaseng lock o 3 lock. Dito sa bahay namin, mga kababayan, 2 lock lang ginagamit namin. Two-way security lang yan. Okay? Kasi nga, maliit lang yung bahay namin, di ba? So, I believe two-way security is okay na. Kasi kapag hindi na-lock yung isa, at least may reserba yung isa. Dito, mga kababayan, itong sa confidential funds, kasi we're talking about security, national security, at the same time security ng mga intelligence personnel. So dapat, kung pwede nga, 10 pamamaraan para hindi talaga makilala itong mga taong ito, mga kababayan, ay dapat nating gawin. Ito 3-way lang. Bakit? O kapag ino-audit, nilagay, number 1, sealed envelope. Pangalawa, fictitious name or pseudonym. Pangatlo, dapat inilagay sa vault, mga kababayan. So 3-way lang. Sa ganyang pamamaraan, mga kababayan, walang lalabas ni kahit na anong clue tungkol doon sa mga taong involved na nagbibigay ng intelligence information. Problema nito, mga kababayan, hindi yan alam ng mga kongresista. O probably alam nila, hindi lang nila talaga ginagamit para lang talaga makapagbanat sila dito kay Vice President Sara Duterte. Ito, pagpatuloy muna natin. Kasi at lang baka makalimutan ko, mga kababayan. Later, ulitin natin, mabilisan. Somehow yes, Doris. Somehow yes, no? Kasi from the very start nung tinatanong natin si Attorney Tamora, if you remember her. Mura patuloy instead. She's, I believe, one of the officials in ICFAO, no? Intelligence and Confidential Fund, no? ICFAO Auditing Office, something like that. Kamura. Sabi ko, vine-verify nyo ba yung mga pangalan na nandun sa acknowledgement receipts? No. No. The answer is no. Ang ginagamit lang nila is checklist. May certification ba? May acknowledgement receipt ba? What if the names which are being declared in the certification and in the acknowledgement receipts are fake?
names, Oo, no? oo nga. What will happen? From the very admission of Attorney Tamora, they do not verify beyond what is written in the documents. Checklist lang. So, what can we see from the checklist? O nakita mo may acknowledgement receipt, but you were not able to find out kung yung tao bang nandun sa acknowledgement receipts ay totoong tao o hindi. Opo. Pero hindi ho ba sa ibang ahensya na mayroong confidential funds din at namimigay din ng mga ganyan sa mga agents nila, ganun lang din ang requisite? Yes, I believe so. Pero, Di ba? Alvin, kaya naging subject matter siya ng investigation. In the first place, nagkaroon siya ng notice of disallowance. No? Ayun. So, it caught the attention of the Congress during the budget briefing. And if you remember, wala pa ito sa inquiry, wala pa ito sa Blue Ribbon. Nasa budget briefing pa lang, we discovered the notice of disallowance. We wanted a clarification, an explanation from the DepEd and the OVP. And nobody wished to explain kung ano itong mga irregularities na nakita natin sa notice of disallowance. As a matter of fact, hindi lang natin ito nakita sa confidential fund. We also saw this in the regular funds of both the OVP and the DepEd. Kung na-explain lang sana ng maayos during the budget briefing at naging satisfactory yung explanation, baka hindi na ito humantong sa inquiry. Pero tayo pong latay saksi, I honestly believe, and with all due respect, the Vice President refused to participate fully in the budget briefing, during which occasions questions about the notice of disallowance are being asked to these two offices, Alvin, no? Okay. Hindi Di ba mga kababayan? Napansin nyo, di ba parang kung pakikinggan niyo si Attorney Luistro dito mga kababayan, parang ang galing-galing niya, di ba? Di ba? Ang galing-galing talaga. Parang ang galing-galing niya. Bakit? Anong issue natin dito mga kababayan? Kasi nga, sinasabi niya na kung sinagot lang daw ni Sara Duterte doon sa budget briefing, doon sa mga hearings, hindi na raw darating ito mga kababayan. Sa tingin niyo mangyayari yan? Sa tingin niyo ganyan kabobo si Vice President Sara Duterte mga kababayan? Pangalawang tanong, sa tingin niyo yan yung tamang venue para sa kung saan dapat sagutin ni Sara Duterte yan? At ito pa, mga kababayan, pangatlo. Yung COA nga, ang hinahanap lang ay yung mga certificates at proof of accomplishments. COA yun, independent body yun mga kababayan ha, sila yung nag-o-audit. Diba? Sila yung nag-o-audit. At ito, mga kongresista, mga kababayan, kinalkal pa talaga. Yan o, ibig sabihin yan. Ito, klarong-klaro na talaga, kahit sagutin pa ni Sara Duterte, mga kababayan, ng mabuti, during the budget briefing, yung mga tinatanong nila na bakit nagkaroon ng disallowance, sigurado naman tayo, at alam din ni Vice President Sara Duterte yan, na hindi magiging satisfactory yan. Most likely, mapapamadali yung pagpa-impeach kay Vice President Sara Duterte mga kababayan kung sinagot niya yan. Kasi nga, hindi yan yung tamang lugar mga kababayan. Di ba? Eto ngayon, ito, halatang halata na pampamatay sunog mga kababayan kasi yung mainstream media nandoon na ulit sa usapin ng PhilHealth. Binabalik na nila dito ngayon sa impeachment, sa pangalan ng mga piatos, sa mga fictitious name mga kababayan. Kasi nandoon na. Naku mga kababayan. Ito, pagpatuloy muna natin. Ito. Hindi po nila tinake advantage yung pagkakataon na maipaliwanag yung irregularities na nakita na ng COA, both from the OVP and the DepEd. And that led us to conducting an inquiry in aid of legislation dito na nga po sa Blue Ribbon Committee, otherwise known as Committee on Good Government, kung saan nakita pa natin po yung mas malalim na problema about the utilization of confidential funds. Kung may 5 minutes pa tayo na iwan, hingi lang kami ng update. Ready na po ba kayo? Kasi isa din partner ito sa magiging prosecutors. Ano po? Ito, stop lang muna natin mga kababayan. Ito, pag-usapan natin ha. Kung pakinggan nyo si Attorney Luistro mga kababayan, parang sa tingin nyo, ito sinasabi ko, parang sa tingin nyo, parang mukhang matalino mga kababayan. Ha? Well, basically, in general,
masasabi na matalino talaga kasi abogado. Ang problema, hindi ginamit yung pagiging abogado dito sa punto na ito, mga kababayan. Bakit? Nang una, number one, okay? Sigurado ako mga kababayan na alam ni Attorney Luistro, Congressman Luistro, mga kababayan, na itong pamamaraan ng pag-liquidate ng confidential funds at intelligence funds, mga kababayan, ay isa itong paninigurado sa seguridad ng national security at ng seguridad ng mga individual na nagbibigay ng impormasyon, mga kababayan. Kaya nga tinatawag ko yung three-way security. Okay, ano 'yun? Paglagay doon sa sealed envelopes, paggamit ng fictitious name, at paglagay doon sa vault, mga kababayan, para sigurado hindi talaga ma-open. Okay? Halimbawa, magka-leak doon sa first, at least may dalawang security ka pang natira, mga kababayan, di ba? Panigurado. Halimbawa, nabuksan yung envelope. Di ba? So at least, pag nakita mo doon, pseudonyms, hindi mo kilala. Okay? Let's say, sabihin natin yung pseudonyms, pangatlo yun. First, yung paglagay doon sa vault. Pangalawa, yung sealed envelope. Pangatlo, yung pseudonyms. Halimbawa, nabuksan. Okay? Halimbawa, may nakapasok na kalaban dyan sa COA. Nabuksan yung vault, mga kababayan. Okay? E di, tampered na yung first security mo. Pangalawa, envelope. Open na yung, available na yung envelope, mga kababayan. So, at least may dalawang security pa. Nakasealed yung envelope. Pangatlo, yung pseudonyms, di ba? So at least, pag nabuksan na yung vault, nakuha yung envelope, sealed pa rin yun. Pero, mas madali na lang i-open yun kahit sealed. Pwede nang i-open yun. Kasi na-access mo na eh. O pag open ng envelope, sira na yung dalawang security mo. Ito na lang yung pangatlo. Yung pseudonyms. O, di ba? So at least, kapag nabuksan yung vault, nabuksan yung envelope, secured pa rin yung identity ng mga taong nagbigay ng information. Kasi nga, hindi totoong pangalan yung inilagay doon, mga kababayan. Itong gusto ni Congressman Luistro, mga kababayan, tanggalin itong pangatlong security na kung saan gusto niya ilagay yung totoong pangalan ng mga agents. Okay, ito, balikan natin. Ilagay yung totoong pangalan kasi nga naman daw, sealed envelopes nandoon sa vault. So basically, dalawang security na lang. Dalawang security. Okay? Hindi na tatlo. What if, balikan natin yung situation. Kasi, kahit sabihin natin, imposible yan, may makapasok na kalaban. Anong imposible? Nandoon na nga yung iba sa Congress nakapasok na nga. Kuha pa kaya? Ito. What if may makapasok na kalaban doon sa COA? Ma-access niya yung vault, mga kababayan. Di easy access na yung envelope. Di ba? Kung easy access na yung envelopes, and sa loob ng envelopes, mga kababayan, ay yung mga totoong identity ng mga personnel nagbigay ng information. Di, wala na. Di ba? Naku. Mga kababayan. Again, kung sa tingin yung matalino ito si Attorney Luistro, patungkol dito sa issue na ito, mga kababayan, magdalawang isip na kayo. Kasi hindi niya ginagamit yung utak niya dito, mga kababayan. Abogado ito, kongresista. Ang alam lang nito magpaayuda. Yan, hindi niya
Naku, hindi ginagamit yung utak mga kababayan. Hindi, anong mangyayari sa bansa natin kapag nabuksan yung vault, nabuksan yung envelope, edi wala na. Disgrasya yung mga intelligence personnel natin. Paano pa tayo makakuha ng magandang information mga kababayan? Napaka-importante niyan mga intelligence personnel. Oh. At the same time, kung sasabihin nila, fictitious yung tao, baka hindi talaga yung tumanggap. Pwede rin. O, sabihin natin, posible, totoo yan. Kasi yung iba, halimbawa, nandun sa bundok, hindi mo na kailangan pababain yan, mga kababayan. Most likely, mag-iisip yung mga handler ng mga intelligence personnel, mga kababayan, mag-iisip niya ng paraan kung paano nila maipapadala yung bayad ng impormasyon. Diba? Hindi mo na kailangan sabihan yung tao na nandun sa bundok kasama na halimbawa ng mga NPA, mga kababayan, "Uy, baba ka muna dito kasi sweldo na." O, diba? Diba? Hindi pwedeng ganyan. At ano sasabihin ng intelligence personnel mo nandun sa kampo ng NPA? Sasabihin yung leader nila na, "Bossing, baba mo na ako, may sweldo doon." Diba? Diba ganyan yung gustong mangyari ni Congressman Luis Trodito, mga kababayan? Diba ang ganda ng pag-iisip? Anyway, yan yung pangalawa. Ito issue, mga kababayan. Bakit ko nasabing instead na pampamatay sunog yung gagawin nila dito, lalo pang masusunog sila dito, mga kababayan. Bakit? Bakit? Sorry, mali. Bakit nagkaroon ng additional sunog, mga kababayan? Kasi nga, mga kababayan, mag-issue ito. Kasi, sa liquidation, mga kababayan, ng confidential intelligence funds, di ba sila na nagsabi nito, ha? Itong mga kongresista ito. Sealed envelopes, nakalagay sa vault. Di ba? Fictitious name ang ginamit. Itong tatlo, di ba? Tanong natin, bakit nasa mga kongresista ito? At nung nahawakan na ng mga kongresista, mga kababayan, bakit inilabas? Hindi ba ito violation? Hindi ba ito violation doon sa sinasabing pamamaraan ng pag-liquidate ng confidential and intelligence funds? Kasi nga, dapat sealed envelopes nakalagay sa vault. Bakit ngayon pinag-uusapan ng media? Naku, sunog sila dito, mga kababayan. Ito, malaking issue ito, mga kababayan. So, ibig sabihin yan, binuksan yung sealed envelopes. Diba? Kung nakalagay na yan sa vault, ibig sabihin, kung nabuksan yung sealed envelope, most likely nabuksan na rin yung vault, mga kababayan. Kasi saan mo kukunin yung envelope? Di nandun sa loob ng vault, diba? Ibig sabihin, bago pa nakuha ng mga kongresista yung mga pangalan na nandoon sa envelope, binuksan mo muna yung vault. So basically, yung three-way na security, mga kababayan, wala na lahat. Nakuha na lahat ng Congress, mga kababayan. At ito na nga. Ito na yung kinatatakutan natin na risk, mga kababayan. Kasi bakit? Hindi nga, sinigurado nga natin ng mga intelligence security na three-way security para hindi talaga mabuksan at hindi makilala, mga kababayan. And yet, etong Congress, iniladlad ngayon dito sa publiko. Di ba? Anong tawag nyo dyan? Di ba? Kung
nag-iisip ng mabuti itong mga kongresista, mga kababayan, kung hindi lang ito talaga tumatanggap ng pera, bakit mo ibubulgar yung mga pangalan na yan doon sa publiko? Kasi ang ibig sabihin yan, inabuksan yung vault, nabuksan yung envelope. Kasi nakuha mo ng pangalan. Ang tindi talaga ng mga kongresista, mga kababayan. Ito. Ito ginawa nila, mga kababayan. Kasi nga, ito yung mga nangyayari. Totoong mga nangyayari, ha? Ito, galing ito sa Supreme Court, mga kababayan. Kung ikaw, nandoon ka pa sa punto na kung saan impeachment pa rin yung gusto mong mangyari kay Vice President Sara Duterte at hindi mo na iniisip yung ibang issue, mga kababayan. O katulad ni Risa Ontiveros, mga kababayan, ang iniisip lang ni Risa Ontiveros ay pabagsakin yung mga Duterte. In the first place, si Pangulong Rodrigo Duterte wala na sa posisyon. At tumatakbo nga lang mayor ngayon. Okay ko, katulad ka ni Risa Ontiveros, iniisip mo, pabagsakin yung mga Duterte, pa-impeach si Sara, ano pa, yung mga Pogo, yung si Alice Go, yan lang. Hindi nga nag-react ni kahit anong dito sa mga issue ng pinag-usapan ng Supreme Court. Nako. Mas mabuito, umalis ka na lang ng bansa, mga kababayan. Wala naman, bakit? Kasi nga, ito yung sunog na dito sa Supreme Court. Zero subsidy ng PhilHealth. At nung nakaraang araw lang, nasabon yung Senior Vice President ng PhilHealth. Kasi nga, nako, kung napakinggan yung mga kababayan, mapapamura ka talaga sa ginagawa ng PhilHealth sa taong bayan. Then, ano pa? Zero subsidy yan, ha? Ito pa. Pag-transfer ng 60 billion na pondo ng PhilHealth doon sa National Treasury, mga kababayan. And yet, hindi pa satisfied yung Senior Vice President, mga kababayan. Gusto pa talaga niya i-transfer yung buong 89.9 billion, mga kababayan. So, ibig sabihin yan, yung Senior Vice President, mga kababayan ng PhilHealth, nagtatrabaho para kolektahin yung pera ng taong bayan, ilagay doon sa PhilHealth, kapag malaki na, ibibigay na doon sa National Treasury para pagpiestahan ng mga politiko. Ito, dapat ang pag-usapan, mga kababayan. At ito pa, pangatlo. Ha? Umutang ng 174 billion ito, mga kababayan, ha? Para pagpatayo ng Panay Guimaras Bridge. Tanong, kung taga dyan kayo, naumpisahan na ba ito? Hindi pa, mga kababayan. Tanong ng Supreme Court, nasaan yung pera? Hindi masagot-sagot ng Solicitor General. Ha? Ngayon, kinalimutan na ng mainstream media, mga kababayan. Bumalik yung mainstream media doon sa usapin ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, mga kababayan. Kasi nga, naglabas ng mga bagong pangalan itong mga kongresista, mga kababayan. Ha? So, since naglabas sila ng mga bagong pangalan, ako, may bagong issue daw. Ako. Wala namang bago dyan, mga kababayan. So, tingnan nyo yung mga views ng mga balita pag-usapan yung impeachment. Ang liliit na lang ng mga views, mga kababayan. Kasi yung focus ng mga tao nandoon na sa mga pinag-usapan ng Supreme Court. Hindi na dito sa impeachment, mga kababayan. At ito, hindi pa ito natapos, mga kababayan, ha? Ito, pang-apat. Yung mga blank items, mga kababayan, sa Bicameral Committee meeting sa 2025 budget. At ito na nga, ilang miyembro ng Congress pinapatawag na ng Supreme Court. At ito, itong ginagawa ni Attorney Luis Tro, mga kababayan, pamatay sunog, nako. Tulong ito doon sa mga pinapatawag ng Supreme Court na mga kongresista, mga kababayan. Kasi,
Naku, aabangan ito ng mga tao kung anong isasagot ni Madam Chair. Mga kababayan doon sa Supreme Court. Naku, alam naman ng taong bayan na kailangan niya ng script mga kababayan bago humarap sa media. And then, ito ngayon, haharap ng Supreme Court ng walang script mga kababayan. O kung meron man, nako, yung mga taga-Supreme Court mga kababayan, ang galing magtanong. Nako, patay sila dito mga kababayan. Ito ito yung punto natin dito mga kababayan. Ito na nga. Since bulgar na ito dapat ang hindi tigilan ng mainstream media na pag-uusapan. Unfortunately mga kababayan, yung mainstream media lumilihis talaga. Nadadala talaga sa kung anong gustong or control ng mga kongresista mga kababayan. At ito na nga, example na ito, na binabalik nila ang usapan doon sa impeachment laban kay Sara Duterte mga kababayan. At naku, pinaratangan pa si Vice President Sara Duterte mga kababayan na siya yung nag-delay na maumpisan niyo yung impeachment trial. Di ba desisyon niya ng Senate? Anong sabi ng Congress? Kasalanan daw ni Sara. Di ba? Ganyan sila kagaling mag-isip. Mga kababayan. Naku mga kababayan. Anyway, kasi dito sa mga issue sa Supreme Court mga kababayan, dito sa mga katarantaduhang ginagawa ng mga congressman mga kababayan na pinag-usapan ngayon ng Supreme Court, lumalabas talaga dito mga kababayan na itong mostly sa mga kongresista mga kababayan wala talagang alam sa batas. Kaya unfortunately, kahit merong mga abogado dyan, nadadala. So, naisip na rin ng taong bayan na, di ba abogado ito? Katulad nito ni Atty. Luis Tro mga kababayan, abogado. Yet, kasi natapalan ng pera, parang, nakakabobo pala itong pera mga kababayan. Kasi natapalan ng pera, parang hindi na alam kung ano yung batas. Bina-violate na niya. Kaya tuloy ito, sabon na sabon itong mga kongresista dito sa Supreme Court mga kababayan. Anyway, dito na lang po muna tayo. Paki-like and share ng video natin mga kababayan para makita din ng iba. And then paki-subscribe na rin po sa ating channel. Okay? Maraming salamat sa lahat at magandang araw sa inyo.